pagrespeto, pagkilala sa karapatang pantao ng ating PNP under General Torre III ang siyang pangunahing galaw ngayon ng ating Philippine National Police nationwide. Ito po ay matapos na personal na magtungo si General Torre bilang PNP Chief at nakipag-ugnayan sa Commission on Human Rights. Noong isang linggo sa flag ceremony, personal nagpunta ang PNP Chief at tiyakin sa Human Rights Commission na re-respeto at gagawin ng lahat ng PNP na mabigyan ng proteksyon ang mamamayan. Yung to serve and protect ay pairalin. Walang human rights violation. Nangako ko na po ang PNP Chief na ang lalabag dito at may magrereklamo, kakasuhan at summary dismissal ang kahit na sinong opisyal at kawal ng PNP. Kaya kinatuwa ito ng Commission on Human Rights. At maliban dyan, ang isa pong policy na gagawin, lahat ng pulis, pasintabi na, tuturuan, magkakaroon ng training sa paggamit ng tama ng kanilang mga baril. Kailangan nakapag-practice sa shooting, kailangan ang mga pulis ay asintado, kailangan ang mga pulis ay marunong humawak ng baril para hindi madamay ang sibilyan. Kaya lahat pong lugar ng samahan ng pulis Luzon, Visayas, Mindanao, meron tinatawag na invitational firing or testing ng paggamit ng baril. Ang hindi marunong humawak, hindi marunong pumutok ng nasa ayos at nasa tama to serve and protect ng mamamayan ay didisarmahan o kukumpiskahin ang baril. Alam niyo kung bakit ganito ang galaw ni General Torre. Alam niyo si General Torre, para sa inyong kaalaman, hindi lang po ito magaling sa pagsunod sa batas, may prinsipyo, may tapang at may talino. Siya po ay isa rin sa mga shooter, magaling sa baril. Kaya gusto niyang ipamana yan. Physically fit, walang tiyan, healthy, at magaling pang bumaril. Gusto niya kanyang ipatupad ito sa lahat ng pulis sa buong bansa. Bawal ang matatabang pulis, pasintabi na at malalaking tiyan. At bawal din ang hindi marunong gumamit ng kanilang service firearms. So ayan po yung policy yung pinapairal ngayon. Kaya lahat ng pulis, from general to patrolman o corporal, pinakamabang rango, obligadong mag-practice, obligadong mag-shooting ng madalas para in case na sila ay nangangailangan at kakailanganin, hindi magagamit at hindi madadamay ang mga sibilyan sa paggamit ng kanilang service firearms. Napakaganda po nito. Sa tagal-tagal ng PNP, ngayon lang natin narinig ito. Pagpapatunay na batas ang pairalin, walang paglabag sa karapan ng tao, hindi pwedeng madamay ang sibilyan na sa anumang operasyon, responde ng ating kapulisan. Napakagandang balita po ninyo. Mabuhay ang PNP sa ilalim ni General Nicolas Torre III as Director General. Okay? Ano po inyong masasabi dyan sa galaw na ito at programa ng ating PNP Chief? Sunod na ating pag-usapan, Senado laban sa Kongreso. Gano'n na ba? Yan ang dahilan kung bakit nabitin, bakit dinelay, bakit na-dribble ang trial ng Article of Impeachment against Sara Duterte, Vice President. Kaya dapat ang Senado at ang Kamara maging maingat. Huwag silang mag-away. Kailangan may maayos na coordination. Kung kinakailangan, kung ano ang court decision, court order, impeachment court, sundin ng mga prosecutors. At susundin naman yan. Inamin na po ng mga prosecutors. Iba ang relasyon nila ngayon sa Senado. Kung noong pangapanukalang batas, parehas lang ang level nila. Mababa at mataas na kapulungan, pero parehas lang kung legislation ang galawan. Pero dahil impeachment trial ito, kaya nirespeto nilang mas mataas ang Senado dahil Senador judges. At ang mga prosecutor naman ng congressman ay talagang susunod lang sa kung anong court order ng court trial. Pero dahil dyan, na ating alam na, kailangan namang huwag abusuhin. Kailangan ilagay sa ayos ng mga senador judges ang kanilang mga sinasabi at ginagawa para naman po maging kagalang-galang at paniwalaan, hindi lang ng mga prosecutor, kung hindi ng mamamayang Pilipino. Kasi kung halimbawa sobrang bias or nang gigipit na o hinaharangan na ng mga senator judges ang galaw ng prosecution panel
at kakampi sa defense panel, hindi ho maganda yon. Kailangan ang Senator Judge ay tumanggap, makinig at mag-aral sa kung anong ebidensya, testigong ipipresenta ng magkabilang panig, prosecution at defense, tagapagtanggol ni Sara Duterte, at bigyan din ng pagkakataon si Sara, Vice President, kung paano niya ipaliwanag ng malinaw saan ginamit ang 612 million confidential and intelligence fund, ano yung lagayan ng 50,000 per month sa loob ng 9 months ng mga YOSEC, ASEC at Director ng Department of Education, saan galing ang sinasabing nakakalulang daan-daan or bilyong bank account, at higit sa lahat, bakit siya nag-utos against laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ilan lang yan sa article of impeachment na dapat niyang ipaliwanag. Hindi sapat kung abogado lang ang magpapaliwanag. Dapat si Sara ang magpaliwanag niyan dahil siya po ang siyang Vice President, noon ay Sekretary ng DepEd, at siya ho'y nagsagawa ng pananakot, pagbabanta sa Pangulo nung kanyang gawin ng press conference noong November 23, 2024. At testigo dyan ang mga membro ng social media na kanyang kasama dun sa press conference sa kanyang pagbabanta. So, yan po ang ating inaabangan. Related pa rin sa isyong yan. Naniniwala po ang mga prosecutors na sila ay bibigyan ng tamang oras, pagkakataon, ilatag at hindi haharangin ang presentation ng ebidensya at testigo. Kasi nga po ang mga prosecutor ay lahat abogado. Siyempre ang Defense Counsel lahat abogado. Kaya ho ganyan ang ating paliwanag at pinaparating sa inyo. Ang problema natin ay yung mga senador judge, karamihan hindi naman abogado. Kung di ako nagkakamali, mga 5 lang ang magiging senador judge sa pagbubukas ng 19th Congress. Kasi nandyan yung magkapatid na Cayetano, si Barcoleta, papasok, Pangilinan, at saka ho, Escudero. Yun lang ang alam kong abogado ay 24 sila. So, ibig sabihin 19 ang hindi abogado. So, yun ang kaabang-abang. Actually, kahit hindi ka abogado na Senator Judge, kung susundan mo ang presentation ng magkabilang panig, doon ka kukuha ng idea kung meron bang ebidensya o wala. Malakas bang ebidensya o mahina. Yun eh. Pero kung yung Senator Judge ay makikipag-argumento at hindi tatanggap ng proseso dahil hindi nila alam ang galaw ng abogado at legal issue, makakaproblema. Yun ang isa sa ating aabangan. Paano i-handle ng Senator Judge na hindi abogado ang kasong ito? Paano ipipresenta ng prosecutors ang kanilang kaso? Paano haharangin ng Defense Counsel ang mga ebidensya at testigo at kaso? Yan po yun Kaya tatlo ang ating aabangan. Ang mamamayang Pilipino, kayong mga nanonood, nakikinig, sa buong mundo may karapatan kayo. Huwag na huwag niyong aalisin ang inyong karapatan dahil pera nating lahat ang ginagamit ng gobyerno sa anumang trabaho at anumang ginagawa nila. May karapatan ang mamamayan. Magsuri, mag-abang, kumastigo kung kinakailangan sa maaaring iba ang galaw o malayo sa dapat nilang gawin. Please like and share, subscribe and follow.